Thank you for giving us knowledge and wisdom, Lord. Thank you for giving us strength not to give up. Thank you. To surrender, O God. We will never surrender and we will never give up, O God. We will continue following you, O God. Ikaw na din nagsabi, O God. We just say the word and all will be healed, O God. Lord, hallelujah. Kung ano ang iriribig mo ngayon, O God. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan ka na namin. Amen. Thank you, Lord. We thank you so much, O God. Lord, sa mga makikinig, O God, touch their heart and soul, O God. Yes. Teach them how to worship you, O God. Teach them how to worship you, Lord. And in the name of Jesus, Amen. Amen. Total naman ay Mother's Day ngayon. Amen. Welcome, Ate Ami. Happy Mother's Day. Thank you. Ito kami. Yung nakalasa yung bango. Oh, yes, so God. Diba? Sabi nyo nga kanina, pagpasok ko pa lang ay Happy Mother's Day na. So, ang ating topic ngayon is Worship of a Mother. Amen. Sabi dito, Worship of a Mother. Sino ba ang kilala nating pinakasikat na ina? Alam nyo na. Ang ating topic today is about our mother, Mama Mary. Mama Mary is the number one example paano maging ina at kung paano niya sinamba ang Diyos. Sabi sa Luke 1:26-27, may pinadala ang Diyos na anghel, si Gabriel, para sabihin kay Maria na you will bear a child at pangalanan mo siyang Jesus. Alam niyo ba ang sabi lang ni Maria? Ang ginawa lang ni Maria on that day, hindi niya inisip sinong ama. Hindi niya inisip yon. Sinong ama na magiging anak ko? Hindi niya inisip ang kahihiyan, 'di ba? Katulad maraming ang kapanahon natin ngayon pag nanganak ka na walang ama ay talaga namang, 'di ba? Talagang itatago ka, 'di ba? Mga mayayaman niya sabi, pumunta ka sa Amerika, doon ka manganak, 'di ba? Ang mahirap pumunta ka sa bukid, doon ka manganak, 'di ba? Parang gano'n. Pero si Maria ang ginawa niya, grabe yung pagka-worship niya kay God. Ang ginawa niya, she sing praises to God. She sing praises, nag-worship siya kay God. Tapos sabi niya dito, makikita natin dito yung kung paano siya lubos na nagtiwala sa ating Diyos. 'Di ba? Ikaw ba naman ang magbuntis ng walang ama, ay paano mo hindi mo ma-imagine kung paano ako magbubuntis, virgin ako, 'di ba? Parang gano'n. Pero makikita natin yung trust ni Maria kay God. Sabi dito, 'di ba makikita natin dito nung sabi ni basta nasa Luke yung kabuuan ng istorya. Tapos 'di ba sabi din kay Joseph nga napapakasalan siya, ganon. Pagkatapos alam niyo ba yung hirap na dinanas ni Maria, 'di ba? Sino ang mga nanay na dito, gaano kahirap ang magkaroon ng isang panganay, 'di ba? Parang nung ako din ay nabuntis, 'di ba? Lalo na si Ate Lucy ay kambal, ay nako talaga naman, 'di ba? Yung parang akala ng iba na parang napakadali maging ina, pero mahirap maging ina. Nung una pa lang na may tumutubong malaking bukol sa tiyan mo, 'di ba? Parang alam mo 'yon, yung parang everyday, lalo na pagka-3 buwan, di ba? Parang napakaselan nating magbuntis na parang, ay, naku, grabe, lahat ng kinakain ko sinusuka ko, parang bituka na nga parang gano'n. Yung isipin natin yung hirap ni Maria. Tayo ngayon nasa new generation Pwede tayong, alam nyo yun, magpa-doktor, na parang pwede tayong pumunta magpa-check up, na every month magpapa-check up tayo para makita natin yung baby natin na okay pa, di ba? Parang gano'n. Pero si Maria wala Isipin nyo na lang na yung wala siyang check-up, monthly check-up, hindi niya alam, pero she just trust God na magiging okay ang anak niya. Ikaw ba naman, pero kung pamimiliin ako, ang gusto ko maging Maria. Kasi alam mo niyo yun, na parang, wow! Ang dinadala ko ay ang Diyos. Diba? Parang gano'n. Pero alam niyo yun, yung parang, kung iisipin natin yung hirap ni Maria nung araw na yun, mula nung ipinanganak siya, lalo na nung
nanganganak na siya sa basbasan, di ba naalala niyo yung kwento na talagang humahanap sila ng kwarto na magpapananganak ni Maria. Bilang isang ina, napakasakit para sa atin na makita ang ating anak na isisilang sa basbasan. Sabsaban. Gano'n na rin yun. Sabsaban, basbasan. Sabsaban. Gano'n na rin yun. Oo, diba? Parang isipin na lang natin yung gano'n yung sakit ni Maria na parang, isisilang ang anak ko sa may mga dayami, tapos may mga ano pa yan, na parang, pero tingnan nyo, nakita niya na, she just trust God, she just keep continuing trusting God. Tapos yung faith niya na parang, everything's gonna be okay, di ba? Kasi plano lahat ni God. Tapos nang isinilang yung anak niya si Jesus, alam niyo ba na pinalaki niya si Jesus na na parang, si Jesus kasi lumaki din na parang tayo matigas nilang, minsan may katigasan ng ulo. May napanood nga ako, gumagawa siya ng mesa, na parang nilalambing siya ni Maria, tapos parang biniro niya pa yung nanay niya, kasi gano'n din tayo, kasi human din si Pero, ang pinaka-proud ako kay Maria, nung nakita niya yung anak niya na pinako sa krus. Alam mo, naranasan niyo na ba na yung anak nyo ay sampalin ng kapitbahay nyo? Pag naranasan nyo yun na sampalin, kaya awayin mo lang na maliit na bata, di ba? Parang gusto mong kutusan. Parang ba't may naawa yung ko, di ba? Parang ganon. What more si Maria? What more si Maria, nakita niya yung hirap ni Kristo. Nakita niya yung death of Christ. Pero, he just kept continuing trusting God. He just kept continuing worshiping our God. Yun ang sinasabi ko sa inyo, kahit in the midst of the storm, in the midst of the triumph, gayahin natin sa Maria bilang isang ina, na we continue praising our God, we continue worshiping our God. Sabi dito, nag-grieve din si Maria, nakita nyo, napanood kasi yung Passion of the Christ, yung parang nung namatay, sumigaw din siya na, wow! Parang gano'n, ikaw makita mo yung anak mo na masagasaan lang ba? Yung binugbog ng maraming tao na wala namang kasalanan, na parang gano'n napakasakit. Alam nyo yung sakripisyo ng pagiging ina, sobra. Lalo na yung mga nandito, di ba? Lalo na ang nanay ko, ilang years na siya nagpunta sa Saudi, parang gano'n. Just para mapag-aral lang kami na para hindi, yun yung sakripisyo niya na hindi kami nakikita, na hindi once a year lang siya, na gano'n, na parang once a year lang siya umuuwi, para lang tapos hindi niya nakilala yung mga ugali namin kasi hindi na niya kami pinalaki, na parang gano'n, na parang hindi basta may times na umuwi siya sa abroad, akala niya baby pa kami, na pumunta siya dun sa kwarto, tapos tinanggal, basta may ginawa siya na naglalambing siyang ganon, na parang, siyempre bilang teenager, na mama, ano ba, di ba, parang ganon, na parang, nung nababasa ko yung life ni Mary, parang naalala ko si mama, na parang, kasi tumatakbo yung oras na kung alam lang din ni Mary na makukuha yung anak niya, sana inisip din niya siguro na sana I spend time with my child, parang ganon, na parang bilang anak, na parang sana I spend time with my mama para alam ko kung ano yung ugali niya, alam ko kung ano siya, parang ganon, na parang grabe yung hirap ni Maria, pero she is continuing praising our God, she is continuing worshiping our God, kahit alam nyo yun, na siguro nga pagkamatay ni Jesus ikaw din ang namatayan, makuha mo pa kayang kumanta? Diba? Makuha mo pa kayang mag-pray? Na parang, diba katulad nga yung turo ko nung isang linggo, na parang si Job, diba? Na parang lahat ng problema nasa kanya na. Yung ina, nakita mo na nakapako yung anak mo, nagdudugo ang mga lahat ng katawan, nagdudugo lahat ng nandito. Gano'ng kasakit yun? Kaya dapat mahalin natin ang ating mga ina, kahit malayo tayo sa kanya. I love you, Mama. Diba? Kahit malayo tayo sa kanila, lagi nating iparating sa kanila na, Nay, mahal kita. Kasi alam nyo yun, kasi dumaan na din tayo Ako din bilang ina, talagang
grabe yung pinagdaanan ko na hirap, na parang what more kung kay mama pa, di ba? Parang, nung iniwanan niya kami papuntang Saudi, ako iniwanan ko naman yung anak ko, nasa Paris ako ngayon. Ngayon ko nararamdaman yung, ang sakit pala, na parang, para lang sa kinabukasan ng anak mo, talagang magsasakripisyo ka dito, na parang magkukudkud ka na every time gising ka sa umaga na imbis ng anak mo yung, kasi ganun ako nung dati, full-time mother ako sa amin. May pagkasiraulong nanay, pero okay na ba? And I'm proud to be napalaki ko yung anak ko ng maayos. Na parang lahat naman ng nanay, masasabi natin na we are so proud to be ourselves, na ganun tayo, na kahit siraulo, na may medyo siraulo. Ganun kasi, ang samahan kasi namin ng anak ko, astigin. Lagi ko sinasabi sa anak ko na pag umiyak ka, huwag kang iiyak sa maharap ng maraming tao kasi masasabihan kanila na weak. Ganun ko pinalaki yung anak ko na ngayon pinagsisisihan ko kasi hindi pala yun. Kasi single mother ako. Hindi ko alam paano maging ama at ina. So, hinati ko yung sarili ko. Minsan firm, minsan malambot. Pero, kasi nakaibadong ako noon. Wala talaga akong, hindi ako malambot. Talagang firm ako. Grabe akong dumisiplina. Kasi natatakot ako alam niyo ba? Kagaya mo. Oh, yun. Minsan, di ba, parang, kaya tayo natatakot para sa anak natin, natatakot na maging ikaw, maging lumaking ikaw, siya. So, talagang pinaghigpitan ko. Alam niyo ba na, pag pupunta kami sa grocery, bibigyan ko lang siyang 50 pesos. Pero ngayon, makikita mo ngayon sa kanya na, grabe ngayon yung anak ko, sobrang kuripot. Sabi, lagi kong pag nag-grocery kami, bibigyan ko lang siyang 50. Sabi ko, yan anak, 50. Bumili ka kahit ano. Pero pag dumagpas yung laruan mo ng 51 ni piso, hindi ka makakahingi sa akin. Sabi niya, okay. Sabi niya gano'n. Dipunta siya, gano'n. May nakuha siya na 49 something. Sabi ko, bakit di mo pa sinustong 50? Sabi niya, kasi yung 2 pesos ibibili ko pa ng mga pagkain ng mga pinsan ko. Yung parang alam niyo yun, na parang sa pagiging ina, we are not perfect. Pero pag tayo ay nagkaanak, grabe yung aruga natin sa anak natin na ultimo, alam mo yun, yung lamok, talaga naman, kung pwede mong i-shield mo. Lalo na yung, pag nagkasugat siya, na parang, alam mo yun, na parang gusto mo, ikaw na lang, akin na lang. Lalo na yung bunso ko, kasi yung bunso ko yung lalaki, naggaganon siya, gano'n. Kasi epileptic ako nung araw. Siguro namana, gano'n. Nung nasa hospital siya, naggaganon siya, parang alam mo yun, yung parang binibiyak yung puso mo. Ngayon ko na-realize na ang anak ko nga nagaganon lang wala pang dugo, paano pa kaya si Maria? Diba? Na parang kung ako sa kalagayan ko sa badong, at ako naging Maria, baka kumuha ako ng bolo. Pinagtatataga ko yung mga nandun, alam niyo yun, paano pinahirapan niyo yung anak ko. Pero, tingnan niyo, anointed talaga siya ni God, kasi alam ni God. Sabi nga, di ba, alam ni God lahat, alam na, di pa nga nangyayari, alam niya na. So, alam na ni God kung ano magiging reaksyon ni Maria pag nangyari yun. Na para, in times of grieving talaga, pinili pa rin ni Maria na mag-worship at mag-praise kay God. Yun lang po, at ang aking kwento ay... Amen. Ito na po, kwento. Isang kwento. May isang mag-ina at mag-ina. Mother and daughter. Yung anak niya pumunta sa bahay, sabi niya, Mami, hirap na talaga ako sa buhay ko, sabi niya. Hirap na talaga ako, talagang napakahirap, hindi ko na talaga kaya ang buhay, sabi nung anak. Sabi nung nanay, ganun ba anak? Sabi niya. Kumuha yung ina ng tatlong lalagain. Isang karot, isang itlog, saka isang kape. Nilaga niya. Nag-uusap sila ng anak niya. Naku mo isipin yan, ganyan, sabi ng nanay. Ganyan talaga ang buhay. Pagkatapos, 20 minutes, kinuha ng nanay yung tatlong nilaga niya. Ang karot, ang itlog, saka ang kape. Sabi ng bata, kinuha yung kape. Nilaga ang kape?
Yung aroma kape, Ah. sabi nung anak, napakabango, sarap, sabi niya. Anak, ang buhay ay parang tatlo lang yan. Karot, itlog, saka kape. Ang karot, pag nilaga mo matigas pa. Pero pag nag-boil siya sa init, ang init ay ang problema. Yun ang example nun. Ang init ay isang problema. Gano'n matigas ang carrot, pag nilagay mo sa problema, lumalambot. Ang itlog, pag nilaga mo, fragile yan, di ba? Pag nilaglag mo, mababasag. Pero pag nilagay mo sa problema, tumitigas. Ang kape, parang problema din. Pag nilagay mo, i-blend mo man sa tubig na umiinit o sa problema, kahit anong, pag nag-boil na yan, maamoy mo yung tamis at ang bango ng kape. Moral lesson of this story, para lang tayong karot, itlog, saka kape. Kayo na ang mamili kung ano kayo doon. Bilang isang karot, bilang isang itlog, o bilang isang kape. Pwede Ang pagiging karot, hindi, Sino sa kape? Wala yun ng kape. hindi, sa pagiging karot, matigas tayo sa labas. Parang ako matigas. Astigin ako sa labas. Pero pagdating ng problema, Amen. malambot ako. Aminado ko doon. O isa tayong itlog na napaka-sensitive. Pero pagdating ng problema, pinatitigas tayo. O para tayong isang kape na pagdating ng problema, kahit anong pagdating ng problema, makikita pa rin ang pagiging Kristiyano natin. Pagiging mabango, pagiging joy, pagiging worshiper. To God be the glory po. Amen.